Si Mister galing barko, hinahanda ko ang sarili ko. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano, pero yun na nga yun. Charot! Seriously, kapag umuwi siya, sinisikap kong ang tahanan na uuwiin niya ay stress-free, payapa at masaya. Kasi alam ko yung pagod at pagtitiis niya malayo sa amin, malayo sa pamilya niya. Yung mga anak namin ganun din, nasanay sila na uuwi si papa nila, dapat magaan lang, walang stress. Si Mr. Never kung pinaghanapan ng pera, kung anong iabot niya, kung magkano dala niya, pinagpapasalamat namin yan. Kapag seaman na ordinary kasi usually hindi naman bonggang-bonggang sweldo niyan eh. Pero kahit ganun pa man, ano man ang kakulangan, pwedeng pagtulungan, pwede ring minsan magligalig, pero dapat sabi nga niya kung anong meron, pagkasyahin. Bilang misis niya, ginagawa ko, naghahanap buhay din ako kung anong pwede kong mayambag para magaan din sa kanya at magaan din siyempre sa pamilya namin. And hindi ko sinanay yung mga anak ko na kung ano yung pabili sa papa nila. Si papa nagde-decide kung anong pasulubong niya, kung anong gusto niyang bilhin, at kung anong kaya niya lang. So, si Mr. kapag umuwi, masayang masaya kahit simpleng banding lang namin. And very grateful ako sa aking mga anak na appreciative sila sa mga bagay na ginagawa namin sa kanila. Teachable sila sa maraming bagay, marunong sumunod lalo na kapag kay papa nila, basta explain mo lang kung anong makakabuti sa kanila. And masaya si Mister na kapag umuwi siya, excited lagi siyang umuwi sa amin. Wala siyang mabigat na isipin kasi pagdating sa bahay, walang expectations from him. Palaging sinasabi ng mga anak ko na, thank you Lord, safe po si Papa, nakauwi. Alam mo kapag ganito ang sitwasyon, sobrang nakakataba ng puso para sa mga OFWs. Marami silang pagod at hirap sa ibang bansa kaya dapat tulungan natin silang gumaan ang bawat pag-uwi nila. Yun lang. Happy life. Happy Cananays everyone! Bye!